Ikaw ang mag-imbestiga, sir. Anak ng, yan ang mabigat eh. Yun ang tama. Kung ang presidente mo ay weak leader. Tama, si Pangulong Duterte. Natutuwa ako, bagamat nagtataka ako kung bakit ako hinihinga nila ng opinyon tungkol dito sa pagtanggal kay General Nicolas Torre nga. Expert opinion po yan eh. Hindi, sinasabi ko naman, ito ay hindi party stand ng PDP. Ito personal ko na siya ay lumabag sa chain of command. Very simple lang naman, insubordination. Tama. Nagbalasa siya ng mga personnel na hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Tama. Kasi ako naman galing din sa DILG. Oo, yes. Diba nung panahon ni Pangulong Erap na ang kalihim ng DILG ay si Mayor Fred Lim. Ako ay isang ASEC doon at alam kong kalakaran. Bago ka magpatupad ng pagbalasa, ganyang high level, isusumiti mo muna sa NAPOLCOM, approve mo, pag-approve na at wala namang reason siguro kung bakit hindi i-approve. Opo. Ay saka mo ipatupad. Ayun. Siya baliktad, pinatupad niya muna, Bago sinabihan niya siya ng NAPOLCOM, mali, ayaw niyang sumunod, bagkus ay humingi pa siya ng kanyang suporta mula sa mga region, di ba? O bago sabi niya, ayos na yan. Internal matter lang yan. Hindi pala ayos. Ayun, naayos siya. Ayun, tanggal. Tinatanong sa akin, bilang abogado ni Pastor Kibuloy, ano daw pananaw ni Pastor? Sabi ko, wala naman sapagkat wala naman ako naririnig. Opo. At ang naririnig ko lamang kay Pastor Kibuloy ay yung kapatawaran. Opo. At para sa akin, kung yung ginawa niya kay Pangulong Duterte na chairman ng PDP ay, well, ginawa na niya yun. Siguro ay patawarin na natin siya at sapagkat, ayan naman dumarating naman sa kanya yung mga ganyang bagay na, yun nga sinasabi ko sa iyo, di ba yung kahapon yung masyadong mataas ang lipad. Yeah. Yun. Pero wag na natin siyang tuligsahin o wag na natin siyang, kasi medyo down siya, Opo. wag na natin siyang batikusin. Yan ay nakalagay naman po, yung pagpapatawad ay nasa Opo. Mateo 6, ang talata ay 14 Ayan, no? hanggang 15. Patawarin. At ito po ang sabi, sapagkat kung ipagpatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Yes. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ayan, no? Nakalagay po yan. So, tapos na yan. Hayaan nyo na siya. At nakalagay din sa Marcos, hindi si Pangulong Marcos. Si Apostol Marcos sa 11 ang talata ay 25. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mga pagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayan. Ayun, maganda. Ganun lang ang attitude natin. Apo. At huling talata na po, sa Lucas 23:34, hindi si Lucas Bersamin ito Opo. Oo. Ito po, ang sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan yung pinako siya sa krus, di ba? Ang Panginoon sa Kristo. At sa pagpapabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Yun. So, hayaan nyo na yan. Ang wag muna nating patawarin kapagkat malaki ang kasalanan din ay yung mga gumawa ng flood control scam. Yeah. Ang nakakatakot dyan, ang dami ng diversionary tactic at baka malimutan. Opo. Wag po nating kalilimutan. Yang unang-una, ito nga po ang nangyayari. Bakit ba? Ano bang meron itong mga kaanib sa mababang kapulungan na walang gustong pumangalan sa kanila? Kaya, Diba? Oh. Nag-privilege speech na si Senator Panfilo Lacson. May iba siyang sinabi pero mga maliliit eh. Kaya, Bago sinabi pa niya, may 67 na siyang bilang ng mga kongresista na sangkot dito sa flood control. Wow. Ah. Dami nun.
Ayaw naman yung bigay ang pangalan. Yeah. Paano yun, sir, pag gano'n? Si Isko Yan Moreno, tayo, ganun eh. din. Sa Maynila daw, may 14 billion. Wow. Yung agas, no? Ang dami lang mga sinasabi. Ito, sangkot, ito. Pero wala pang pinapangalanan. Oh. Na flood control. Pero ang itong Maynila ang isa sa pinakalubog Oo nga. sa baha kapag bumabagyo. Tama. Actually, alam nyo, noong termino namin ni Mayor Lim, 1992 to 98, ako'y nasa City Hall ng Maynila Apo. bilang Special Legal Counsel to the Mayor. May namatay pa dyan sa Lagos Nilad. Oo, dahil sa baha. Noon pa, sa isang sasakyan na may nalulan ay 3 tao. Pumunta sila sa Lagos Nilad, hindi nila alam baha. Ala. Di sinalpak nila yung tubig baha. Naka- Malalim. Nagpanik siguro, hindi makalabas sa sasakyan, nalunod. Ayan. Ni-rescue pa namin. Talaga. So talagang matindi ang baha. Opo. Kaya nakakatakot na wala nang gustong magpatugtog ng kantang tuwing umuulan at kapiling ka, di ba? Oo nga, kantay. Kasi hindi maganda kung kapiling ka pag umuulan, lulusong kayo ng baha. Lulubog ka. Leptospirosis. Delikado. Mahirap yung baha, di ba? Opo. May kanta pa dyan, di ba? Apo. Yung lumusong siya sa tubig, di ba? Ang paa niya nabasa, lumusong siya sa tubig, ang At tuhod paa. niya'y nabasa. Ala. Lumusong siya sa tubig, ang bewang niya'y nabasa, ngunit ang kanyang di pa rin nababasa. Waterproof. Oh yeah. Malabastas! Manawalan modo. Baka iba isip nila. Oo. Ah. Oo. Ang kanyang puwet yata. And anyway, prescinding from that, Opo. hindi ko naman malaman kung ba't ang pinag-iinitan ng ilang media ay yung contractor. Yeah, Alam niyo, correct. tama yung sinabi ni Atty. Hinlo at saka ni Greco Bellica. Ang mga contractor ay biktima rin. Sila ay biktima rin ng pangingikil ng mga opisyal. Kasi Yes. sabi ko nga, ang contractor, as much as possible, of course, yung mga kaibigan natin, mga contractor, matitinong mga contractor yan eh. Yeah. As much as possible, ang gusto niyan ay maayos na trabaho. Yan ang training. Quality, yun eh. di ba? Kanya lang, to survive somehow, para makakuha ka ng kontrata, mahirap naman kung wala kang kontrata, di ba? O kontratista ka nga eh. Para kang masahista. Di ba? Pag wala Wala kang kliyente. minamasahe, paano paktay negosyo yan. Paktay na. Oo. Yan ang nangyayari. Napipilitan silang makipaglaro dito sa mga DPWH personnel, mga opisyal at mga miyembro ng house na siyang kumokontrol ng mga project. Ayun. Ito kita nyo Sa Bicol Region, iba-iba to, baka sabihin naman ng Bicol Region, sila ang pinag-iinitan natin. Ito ay mga datos po ito Opo. na verified. Sa Camarines Sur, ayon sa datos na makukuha sa DPWH as of May 31, 2024 pa, baka nadagdagan na are. Aha. 25 na, more than a year. Yes. Sa unang distrito na ang congressman ay si Tsuyoshi Anthony Horibata. Kuribata. Oh, hapon yan. O parang Horibata. nako, napakalaki, bakero ni! Oy, dami tayo. Nung 2023 ay 1.790 billion. My God. Yan. Second district, ang congressman pa noon, ngayon ay gobernador na, ay si El Rey Villafuerte, medyo hindi naman ganun kalaki. 512 million. Sa third district kay Bordado, 483 million. Sa 4th District, Arnie Fuentebella, 382 million. Aha. 5th District, Migs Villafuerte, anak ito ni Opo. Governor, 1.784 billion na pinag-uusapan Laki dito. niyan, Ayun ang sinasabi ko, di ba? Eto. Daming pera. Ito ang infrastructure budget, Opo. Okay.
may nakuha pa kami report, bine-verify namin na, siyempre, di ba tinanggal si Congressman Arnie Teves Yes. sa kanyang distrito sa Negros Oriental. Ang caretaker dyan, matik yan, ay ang speaker. Ibig sabihin, siya yung nagpapatakbo ng distrito kasi bakante nga eh. Para may kinatawan. Ngunit, eto ha, noong panahon ni Congressman Teves, ang budget ng distrito sa lahat ng infra is around 2 billion. Reasonable lang yun. May mga gano'n naman talaga eh. Ngunit, mga kapatid, noong naging caretaker na si Romualdez, si speaker, Speaker. flood Ano yan? control pa lang. Flood control. 1.9 billion na flood control pa lang. Pera pa yung ibang infra. Ala. Kontra sa 2 billion sa lahat ng infra. Yan. At sabi sa akin, eto, ito yung lumalabas na pagsasaliksik. Ito ang nangyayari Ito ang breakdown. Sinabi na rin ni Mayor Magalong ito. Opo. Yung Big Six, may sinasabing Big Six di ba? Ayaw naman pangalanan. Natatandaan mo ilang araw nakaraan na entrap yung si Kalalo ba yon? Puro may pasabog pero wala pang binabanggit na pangalan. Yung district engineer Opo. ng DPWH na nagbibigay ng suhol kay Congressman Leviste. Nahuli. Di ba? Opo. Hindi na kalalo siya ngayon, palalo na. Baka yung mga bata hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng palalo. Explain mo nga. Palalo. Ano na? Ano ba yung Tagalog? Hindi ko masyadong kabisado. Palalo, di ba? Palalo. Mm-mm. Makasalanan na. Ayun, parang ganon. No? Parang Oo, ganon. oo. Oo. Di ba sabi niya, meron daw yan na amo, hindi yan ang mastermind. Kumbaga sa may kwan. mas mataas pa. Utusan. Ala. Errand boy lang yan. Mensahero, messenger. na, ayun. Kumbaga sa opisina. Opo. Messenger, hindi yan ang big boss. Ang big boss daw niyan ay very popular. Uy, Pero ayaw naman sabihin. Bakit Sino? ba ayaw sabihin? Si Isko, di ba, ayaw din sabihin. Opo. Sabihin nyo na kasi, huwag na kayong matakot sa libel. Is this a matter of national interest? Anyway, diskarte nila yan, ha? Baka Eto, nasabihan sila, sir. yung may big six dyan na tinatawag Oo. na dapat malaman kung sino na Opo. nagko-control. May pahiging na dyan si Senator Amy Marcos, di ba? O to 30% kickback. 10% contractor. Ooh. Yung contractor, dapat naman ay kumita siyempre contractor yun eh. Opo. Kaya na lumiliit ang kita ng contractor. Sabi nga ng mga lehitimong contractor, ayaw nila sa government project na ngayon kasi ang liit na ng kita nila, meron pang advance, minsan nag-aabono pa sila bago, Ala. minsan pahirapan pa sa Pagsingil. pagsingil. Tama, O, totoo yan. 5% district congressman. Wow. 5% implementing agency, DPWH. Hello. 5% others. Ano-ano mga miscellaneous. Opo. 45% na lang ang actual na project. Grabe. Laki nang nawala. Mataas pa nga itong estimate nito. Ang estimate ni Mayor Magalong, 30%. So, 30 man, 45 man, kabote pa rin ang resulta, di ba? Correct. Ito ang dapat malaman, sino yung Big Six Yan. na di umano'y nasa House of Representatives. Yan. Dapat Ala. Sino kaya yan? mabisto yun. Opo. Dapat ding parusahan yung mga kontraktor kasi graft yun eh. Conspiracy yun. Pero, katulad ng sabi ko, tama yung obserbasyon ng iba, biktima sila. Yes. Dapat malaman kung sino yung Big Six, yun ang decide sa proyekto. Oy. Dapat malaman kung sino yung sa DPWH. Oy. Hanggang ngayon, wala pa nasususpindi kung hindi pa na-entrap ng congressman yung isang DPWH district engineer, hindi pa masususpindi. Yan. Dapat lahat ng proyekto, lahat ng lugar na may palpak, dapat automatic. Ang tanong dyan, ilan meron tayong district engineer sa buong Pilipinas? Biruin mo yun, nagbigay ng 3.1 million para lang hindi siya maisali sa hearing sa Kongreso. Grabe yun, di ba? So, iisipin natin kung ilan yan sila sa buong Pilipinas. Tapos, what if yang mga yan ay may ginawang kalukuhan? Ang laking pera mawala sa
tax ng bayan. Grabe, no? Grabe talaga. Kaya dapat talaga maparusahan ng mga taong yan, mga kaibigan. Patik, suspended ang district engineer doon. Ayun. Under the doctrine of res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Pero attorney, pwede ba natin tawagan yung mga congressman na sila po ay puro mission impossible? Ay hindi nga, kaya nga yun ang sinasabi ko eh. Oo. Sino yung others? Okay. Di ba? Opo. So, tatlo yan eh. Contractor, congressman, DPWH. Bakit ang pinag-iinitan? Isa lamang. Yeah. Kaya, very welcome, nabasa ko kanina na si Pangulong Marcos Palay pumunta sa Baguio at nakausap si Mayor Magalong. Tapos, At medyo kumbinsido na daw, dapat lang naman po, ang tagal naman, dapat nung umpisa pa lang, Mr. President, kung ikaw ay decisive, kung ikaw ay strong and decisive leader, meron na agad independent commission. O, di ba? Ba't ngayon lang? Ayun. Oh, nagbayag eh. Ang ating Pangulo eh. Oh. Mabagal. Ilocano siya eh, di ba? Yes, yes. Ano ba yun? Nagbayagin ba yun? Nagbayagan. Nagbayagan ba? Ano ba yan? Di ba yun? Sabi mo? Nagbayagin sabi nga ni Baste, matagal lang nakanganga ang ating presidente. ba? Tanong natin mamaya. Hindi ko masyado maalala eh. Sabi mabagal. Nagbayag mabagal sila. eh. Ayan. Oo, nagbayag. Oo. Opo, nagbayag. Hindi naman bayagbag. Ay. Iba pa, no? Mabagal eh. Mabagal. Hanggang ngayon ba, ilang linggo naman pinag-uusapan ito? 2 na yata. 2 weeks na. O hanggang ngayon, iniisip pa lang niya. Napakabagal, di ba? Alay kabagal, eh. Ay kakupad. Ala, ay siya. Pero, Oo. Ngayon pa lang niya iniisip. Sinabi na nga nung anak niya mismo, hindi dapat kami mag-imbestiga kasi Sa may sarili mga namin. involved dito. Oh. Yung Blue Ribbon, okay yun. Opo. Ni Senator Marcoleta. Kasi yun talaga ang papel noon. At sana ipatawag, alamin dun sa top 50 na sinabi ni Pangulo, sino ang behind dito? May congressman behind dito, imposibleng wala. pero Kasi- alam na ni Pangulo yan, sure ako dyan. kung alam niya yun, anong ginagawa niya? Bakit pa-inspect pa siya? Gaganon siya, ganon. Oh. Ba't nag-i-inspect pa lang siya? Kung alam na niya, at saka ito, natatawa pa ako sa ginagawa ng Pangulo. Kaya sinasabi ko baka moro-moro lang eh. Yeah. Nagtayo ka ng isang website. Isumbong mo sa Pangulo. Tapos, Anak ng teteng, Pangulo ka. Nasa ilalim mo ang NBI. Ang daming magagaling dyan. Pwedeng gumawa. Oo, nasa iyo yung PNP, yung CIDG. Nag-iimbestiga yan. Oo. Yan ay DILG, DOJ, ang head department niyan. Opo. NBI, nasa DOJ, PNP, nasa DILG. Yes, Oh. yes. O kung gusto mo, meron ka pang military, may mga intelligence doon, di ba? Intelligence service, may ISAF pa, gamitin mo na. kumpleto. O para makakuha ng impormasyon. Hihingi ka pa ng sumbong mula sa mamamayan. Anong kapasidad namin? Ala. Oo. Bago sasabihin pa, ayon sa website na isumbong mo sa Pangulo. Anong ayon sa website? Itanong mo kay Bonoan. Ayun. Cabinet member mo yun, alter ego mo yun. Oy, Secretary Bonoan, amin na yung list ng flood control projects. Yeah. Ano rito ang Kengkoy? Correct. Sinong nag-approve? Ganito lang naman, napakadali, ha? Oh, isang city sa Bulacan. Yung sinasabi niya, Ghost. Ghost Project, di ba? Opo, opo. Oh, kung decisive ka. Bah, nagagalit daw siya. Ang gagawin namin sa galit mo. Oh, sasabihin niya, nagagalit ako, I'm getting really angry. Ganun siya. Oh. Tanong mo, Bonoan, sinong district engineer dito? Ghost Project, inapprove ba niya ito? Yes, sir. Suspended. Oh, tapos. Tapos na. Suspended. Imbestigahan mo. I want your investigation on my desk. The results of your investigation on my desk in 5 days. Okay. That should be, Oo. tama kayo. Oh, di ba ilang ghost project na nakikita niya? Sinong district engineer dito? Secretary, si ganon-ganon. Suspend him. I want your report in 5 days. Bakit namin mo hahanapin? Di ba sabi pa niya, nung press con niya, wala bang investigative journalist dito? Ng teteng talaga. Napayaman Mr. yung mga President. tao doon. NBI nandyan sa'yo. DILG, ISAP. Sabi mo na eh. Gamitin mo. Magkano ang confidential funds mo, Mr. President? 4.5 billion. Tama. Pambili ng impormasyon. Bumili ka ng impormasyon. Diba? Nasa iyo ang DOJ, may witness protection program ka. Gawin mong state witness. Yung mga Opo. whistleblowers, proteksyonan mo.
O, di ba sabi ni Mayor Vico, bahala na kayo sa akin, sasabihin ko na lahat. Proteksyonan nyo yung mga whistleblowers. Hindi yung kami ang aasahan nyo. Ikaw ang presidente. Mamamayan kami, isusumbong namin sa'yo. O, ikaw ang mag-imbestiga, sir. Anak ng, yan ang mabigat eh. Yun ang tama. Kung ang presidente mo ay weak leader. Tama, si Pangulong Duterte. Presidente ka, hindi mo malaman. Nabasa niya na kagad, Kung ako no? presidente, sabihin ko, Ibonor, ano ba to? Bigay mo sa akin ang listahan ng lahat ng district engineers bukas na merong project nag-collapse, na anot, nagiba at ghost. Eto sir, gumawa ka ng order. Suspended lahat ito. Pipirmahan ko ngayon din. Opo. Para matakot. Di ba? Sino mga contractors nito? Opo. Di ba? Yes. DOJ. Amin na yung si director, papuntay mo rito. Director, imbestigahan mo ito. Di ba? BIR, imbestigahan mo ito. Ganda na suggestion nyo, Correct. attorney. Mabilis lang. Nasa iyo lahat ng power. Di ba nung pinarendisyon mo si Duterte, ilang libong pulis ang pinadala mo. Noong pinahukay mo yung KOJC, ilang libong pulis ang pinadala mo. Noong gusto ng House, di ba, na i-impeach ang daming resources, mga insertion. Yes. Hindi mo magawa ito? Investigasyon lang ito? Ay, may nakabok. Yun naman ba ako sasabihin ni Claire, ang presidente natin, ay maaga magising. Aanhin natin kung maaga ang gising, kung kukuya-kuyakoy lang naman. Puro forma lang naman. Bibisita. Yung pag-visit, hindi na trabaho ng presidente yan. Pakitang tao na lang yan. The president should be on top of things. The big picture, hindi ka para mag-micromanage. Kaya nga may sekretary ka ng DPWH, may sekretary ka ng DILG, ng DOJ, magkapatid. Kayo magkapatid. Ayusin nyo to. Bigyan nyo ako ng report. Anyway, 500 million ang confidential funds ninyo. A year. Bumili kayo ng information, report nyo sa akin. Kundi paguntugin ko kayong dalawa. Ganun. Diyos. Mabait daw siya. Mabait Santa daw Maria po. Elementary School naman. Siyempre pag mabait, hindi nagsasalita ng gano'n. Ay hindi pwedeng mabait. Ang kailangan ng bansa ay Kamay na matapang. bakal. Parang si Lee Kuan Yew. Ayun. Uy, Mabait maganda pa si yun. Lee Kuan Yew. Palamura rin yun. Manood kayo nun sa Netflix. Lee Kuan Yew. Yung Remembering About- Lee Kuan Yew. Kung about paano, Singapore. pati yung aircon. Yeah. Mumurahin ka niyan. Oy, bakit ganito? Mainit! di ba? Ayos, Sabi, di ba yung nag-rally, nag-welga yung mga trabahador ng isang pabrika. Yeah. Tinanggal sila. Sabi nila ko, tanggalin niyo lahat bago nagreklamo. Sabi niya, rally kayo, welga kayo. Ngayon, wala kayong trabaho. Kesehoda kayo. Di ba na nagwelga? Ayun. Kesehoda kayo. So yun na nga mga kaibigan, sinabihan mismo ni Atty. Topacio si Presidente, si Marcos Jr. na you are a weak leader. O nga naman, lahat ng resources nasa kanya. Pero ang kupad, ang dami ng mga taong nagsasabi may alam ako ganito, ganyan. Ang dami ko ng information na nakalap regarding sa flood control scandal na yan. Pero until now, bakit hindi pa rin kinuha si Magalong? Si Mayor Magalong. O diba? Kaya nga sabi ni Atty. Topacio, ang kupad talaga. Ang kupad. Sinabi daw ni Auntie Claire na ang aga daw gumigising ng presidente. Paano naman kahit gaano pa kaaga gumising yan kung wala namang ginawa, makupad sa pagtatrabaho? Di tulad ni tatay noon na kahit madaling araw, nagtatrabaho, nagbabasa sa mga dapat niyang pirmahan. Meron pang programa dati na madaling araw inaabangan ng taong bayan. Ayan na nga, di ba? So yun ang mga kaibigan, binanatan na naman ng mangbabanat na si Atty. Topacio kung sino ang dapat punahin, sino ang dapat banatan. Kapuna-puna naman kasi mga kaibigan. Kaya maganda yung programa ni Atty. Topacio kasi nalalaman natin kung sino dapat talaga ang mapupuna. Base na rin sa kanilang mga pinaggagawa mga kaibigan. So yun na nga,
Ang root word dyan mga kaibigan, the president is weak leader. Base sa sinasabi ni Atty. Topacio, base na rin sa sinabi ni Tatay Digong noon na si Marcos ay weak leader talaga. So I hope nag-enjoy kayo sa ating video sa araw nito mga kaibigan. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you sa pag-antabayanan sa ating channel. Until next time, bye-bye.